May isang baryo, maliit lang ito, at luntyan. May matatayog na puno ng nyog sa paligid, may malawak na palayan din. Dito nakatira si Poso. Si Poso ay isang batang lalaki, may mama siya. Ang pangalan niya ay Aling Rosa. May papa din siya. Ang pangalan niya ay Mang Kanor. Mahal ni Poso ang baryo, mahal niya ang mga puno, mahal niya ang mga palayan. Pero higit sa lahat, mahilig umiyak si Poso. Palaging umiyak si Poso. Umiyak siya kapag masaya, umiyak siya kapag malungkot, umiyak siya kapag gutom, umiyak din siya kahit busog. Wah, ang iyak niya. Tatakbo ang mga magulang niya. Bakit, Poso? Tanong nila. Pero hindi alam ni Poso kung bakit siya umiiyak. Basta umiyak na lang siya. Masipag magtrabaho si Mang Kanor. Nagtatrabaho siya sa palayan. Gusto niyang ibili ng laruan si Poso. Gusto niyang tumigil na sa pagyak si Poso. Masipag din si Aling Rosa. Nagluluto at naglilinis siya. Kinakantahan niya si Poso. Gusto niyang ngumiti ang anak pero iyak pa rin ng iyak si Poso. Wala sa laruan, wala sa kanta. Tuloy pa rin ang pagagos ng luha ni Poso. Ika-4 na bahagi ang gabi ng mga luha. Isang araw nagkasakit si Mang Kanor. Hindi na siya makapagtrabaho. Wala nang pambili ng laruan. Kulang na rin ang pagkain pero iyak pa rin si Poso. Gusto niya ng bisikleta, isang malaki, makintab at pulang bisikleta. Wah! Bisikleta! Wah! Ang iyak niya. Noong gabing iyon, umiyak si Poso sa ilalim ng puno ng mangga. Iyak siya ng iyak, napagod ang kanyang mga magulang, nakatulog sila. Ika-5 bahagi, ang regalo ni Poso. Kinabukasan, wala na si Poso, ang naroon ay isang pitsel. Isang pitsel na yari sa luwad at umiiyak ito. Umaagos ang tubig mula sa pitsel, parang ilog ang agos nito. Nagdating nga ng mga tao sa baryo, nakita nila ang tubig. Tinawag nila itong luha. Ginamit nila ang tubig na paninom. Ginamit nila ito para sa mga pananim. Nagpasalamat sila. Wala na ang luha ni Poso. Pero ngayon, may mas maganda siyang ibinigay. Ibinigay niya ang pinakakailangan nila. Ibinigay niya ang tubig. Ang regalo ng buhay.